tuwing nagsasalita ako, sumasabay sila. Anyway. Matagal ito, nung parang mga 2 weeks ago ko pa ito naisip. Yung aking kasi, meron akong mga fortune plant na naka-potted. Tapos nagsimula yun sa mga tangkay lang. Yung mga nabili kong tangkay, nakuha ko sa tita ko na tangkay. Tinanim ko siya sa isang vertical pot. Tapos inalagaan ko siya, nagkadamon siya, tapos ang tagal na niya sa akin, simula nung dumating ako dito. Tapos lumaki na siya. So nung lumaki na siya, tinransfer, i-repot ko na siya sa malaking pot. Ngayon, malalaki na sila. Mamaya makikita niyo. Nasa isang malaking pot na siya, magkakahalo pa rin. Tapos, dati nandito siya sa may lanay ko, sa sulok. Sabi ko parang hindi na-appreciate yung ganda niya. At napansin ko, doon naman sa aking likod, kasi nasimulan ko ng magandahan yung likod ko. Ang problema ko naman doon sa likod, hindi na talaga, hindi maganda ang, anong tawag dito? Hindi bagay doon ang mga gulay. Okay? So, hindi na ako nag-try ulit ng gulay. Ang natira na lang gulay doon ay oregano. So, marami akong plants din na nakita ko ay parang ito yung gusto kong look doon sa kusina. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung isura nun. Plus, yung idadagdag mo kasi plano natin idagdag. Tapos, dito naman sa lanay, ikwento ko din sa inyo yung gagawin ko. Siguro papanood ko sa inyo yung iba kong gagawin. Pero, I don't think papakita ko pa sa inyo yung buong gagawin ko, no? Pero tsaka dito, sa section na to, sa may entrance, kasi di ba matagal ko ng planong ilipat dito yung aking monstera para ma-appreciate yung ganda ni monstera. So, maglilipat-lipat ako ng mga halaman kasi nga, I'm starting to yung pwesto, I'm starting to consider yung mga pwesto nila where they can be more appreciated. Ngayon, isa sa mga plano ko is to take out yung mga birds dito sa section na ito para puro fishes lang to. Tapos, yung sa lanay, kaya rin ako nagpapalawag doon, is to put some of them there para puro garden talaga sila. At saka mas tahimik doon, mas lalo lang for the finches. Parang mas may enjoy ng finches doon sa part na yon. Kasi nga, mas tahimik doon, madalang mapuntahan ng tao. So hopefully, nga magkaroon ng chance ka, mas magkaroon sila ng mga babies doon sa area. Okay? So, let's go at samahan niyo ako. Ayan. So, andito tayo sa aking parang dirty kitchen / laundry area. Okay, so dati pa ako nagsisimula dito nagtatry. Etong shelf na to, matagal ko nang pinagawa yan. At puro gulay, nilagay ko dyan, kalamansi, talong, lahat. Okra, sinubukan ko. Kaso, lahat sila patay. Ang nabubuhay lang dito is ito. Actually, nagtry din ako ng herbs. Itong Italian oregano na yan. At saka itong oregano. Sila lang ang buhay. So, tapos, sabi ko, bakit hindi lang ito mag-house plants dito sa area na to? Kasi dito sa area na to, mahangin, at the same time, may araw. Maaraw dyan. So, sinubukan ko muna yung mga regular natin na yung madali lang buhayan. So, I had my Green Global. Meron yung aking, nilipat ko dito yung aking marble. Tapos, yung aking isang Epipremium Orea. Okay? Tapos, itong isang propa ko ng, ito ba yung, hindi ko maalala, ito yung mother. Ito yung mother ng Burle Marx ko. Okay? Sabi ko, sila na lang muna. Matagal na rin to, kasi nagsubok din ako magpagapang dyan ng mga talbos ng kamote. Kaso wala rin, namatay din. So, for a while, nabuhay siya, tas namatay din. So, ngayon, recently, itong aking
fortune plant, ito yung kinikwento ko sa simula nung aking video na from yung kahoy lang. Ayun, pag tinignan yung mga kahoy, ang liliit lang. Kasi yan lang sila, pinagputol-putol sila. Tapos, pinropa ko sa water. Nung magkadahon na, nilagay ko sa rectangular pot. Tapos, lumaki na ulit sila, nilagay ko na dyan. Ngayon, ganyan na sila kalalaki. So, I think, magandang, ang pangit dati nung corner niya, blanco lang. So, ngayon, parang mas gumanda siya. Ayan. So, kanina, nilagay ko na yan dyan. Ngayong araw ko lang nilagay yan dyan, yung fortune plant na yan. Siguro, maglalagay pa tayo ng 2 o 3 na lang dito, na mga Dieffenbachia. Yung magaganda rin. Para, itong aming likod ay gumanda na ng todo. Parang mag-green ng konti. Hindi na siya blanco. Another forest. Ayun. Another mini forest daw, sabi ng asawa ko. Okay? So, pakita ko sa inyo. Daling ko na dito yung mga halaman na idadagdag ko dyan. So, ayan na po ang ating final look. So, ang pinasok natin dito ay si Rebecca. Ito, hindi ko maalala kung sino to. Pero ito si Bombastic. Tapos si Tropic Marian. Tapos si Lemon Lime Philodendron. Okay? Yung 4 lang na yan ang 5. Yung 5 yan dinagdag natin. Pero, ayan. Diba? Ang ganda ng epekto. Yung diferensya. Ang laking diferensya. No? So, yan. Our first project is done. Yan. So, andito naman tayo ngayon sa may Lanay. Okay. So, alam nyo naman to na nandito yung aking mga kalateya. Dito, dati kalateya to, lahat. Hanggang ngayon naman. Ayan, no? Tapos, nandun na aking mga Diphen. So, meron na akong mga tinanggal na Diphen dyan, mga 4. 4 na tinanggal ko dyan. So, konti na lang. Napansin ko na, okay, nepropa ako, buhay sila, pero hindi na sila ganun kaganda katulad ng dati. So, ito ang plano ko dyan. Okay, so atras tayong konti. So, itong part na to, baka itong table na, itong rack na to, ang ilagay natin doon. Or, doon ko ilalagay yung flight cage. Okay? 2 lang naman yung choice. Yung flight cage doon. Or, table. Okay? Tapos, either, tatanggalin ko na to, yung mga nakalagay dyan, or doon sa area na yon ko ilalagay ang flight cage dito. Dito ang flight cage sa area na to. Kasi yung may mesa naman yan. Tapos, dito na to, sa corner naman na to, yung 2, ang tawag dito? Yung 2 double cage na parehong finches. Tapos, nakasabit dito, isasabit natin dito yung, anong tawag dito? Yung ating kakatail. Okay? So, hindi pa natin alam kung final na yun. Tapos, pwede ko rin isabit dito yung isang finch na bilog. Okay? So, matataas at maano sila. Pero, at least, magkakasama sila lahat dito sa isang, at least, ito lang. Nakaganyan sila dyan. Ay, natanggal na. Nasira na. Okay. So, talagang sira na ito. Kailangan natin pagawa. Natanggal yan eh. Tapos, yan ang plano muna natin. Yung part na yun muna ang gagawin natin. Sabay linis na rin. Tapos, itong part na ito ay plano kong, pagka dyan natuloy yung mga ibon, dito malamang plano ko nang ilagay ang mga begonia sa taas, or ewan ko sa part, basta dyan na yung mga begonia na iba. Tapos, yung likod niyan, lalagyan natin ng katulad ng ginawa natin dito para mapagapang from the ground naman ang ating mga philodendrons na climbing. Tapos yung mga calathea, naka-focus sila sa baba. Tapos yung mga
tawag dyan, mga, pero yung ibang kalateya baka doon, ilagay ko rin doon sa banda doon, kasi nga yung rack na yun mawawala eh. Tatanggalin ko yung rack na yun. So let's see what's gonna happen, what I can do ngayong araw. So itutuloy po natin sa susunod na video ang nangyari dyan sa aking lanay, kung natapos lahat o nagawa lahat ng pinlano ko. Bye, plant kids!